Halos umurong ang dila sa kaba ni Bernard. Sa nangyari sa kapatid niyang si Christine, hindi nila mga tunay na pangalan. Ang 3 buwang buntis kasi na si Christine, nakunan. Nagkaroon siya ng blood spotting. Sobra-sobra na yung bleeding. Yung buong family is devastated because of what happened. Habang naghihinagpis ang buo nilang pamilya, pinamamahayan din si Bernard ng pangamba. Malakas kasi ang kanyang hinala na ang kanyang kapatid hindi lang basta nakunan. Di umano na biktima ito ng tumitik-tik sa kanilang tahanan. Parang manipis na dila. I was not sure if insect lang o buntot ng daga. Sinend ko siya sa GC ng families. Yung mother ko yung naghaka-haka. Ala, baka tik-tik yan. Tik-tik? In the city? Mahigit 3 dekada nang nakatira sa isang barangay sa Taguig ang pamilya ni Bernard at matagal na raw na may kwento-kwento sa kanilang lugar na may gumagala di umano ritong tik-tik. Ang tik-tik ay may mahabang-mahabang dila. Ang kadalasan pinupuntirya ay buntis. Hindi lamang buntis, kundi yung may mga may sakit. Ang makakapagpatotoo raw dito, ang kapitbahay ni Bernard na si Lawrence. Hindi mawawala yun kasi ako mismo nakakita. Bukas na lang ha. Patulog na kaming dalawang kaibigan ko, mga alas 11 ng gabi. Meron kaming narinig na pusa. Tapos yung pusa na yun, tumalon dito mismo sa bubong nila. Yung kalabog, medyo malakas. Sina Lawrence, sinilip ang pinanggalingan ng kalabog. Ito raw ang nagpatayo ng kanilang balahibo. Meron na kaming naaninag dito sa bubong nila. Hindi siya gumagalaw. Basta yung ulo niya, nandito sa pagitan ng tuhod niya. Ang misteryosong nilalang, nakatitigan pa raw niya. Tumalon pa kami dyan. Hindi na kami gumamit talaga ng hagdan. Yun ang unat last ko na experience talaga. Sa takot ng ina ni Bernard na si Mercy, hindi nito tunay na pangalan, lagi raw silang may pangontra. Kasi yung mother ko, senior citizen, naglalagay ka ng bawang, may pardible ka sa katawan para hindi ka lapitan. Maglalagay kami ng asin sa mga sulok-sulok, hindi sila makakapasok. Pero tila hindi raw ito tumalab nung ipinagbuntis daw kasi ni Christine ang kanyang panganay, ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Di umano, tinarget din daw ng tik-tik. May maririnig na parang taong naglalakad sa bubong, as in mabigat na paa. Sinusundan niya kung nasaan yung buntis, kung saan nakahiga, kung saan nagpapahinga. Yung mga incident before, hindi siya mapatunayan kasi wala pa yung mga advanced technologies natin now, like CCTVs. Ligtas mang nailuwal ni Christine ang kanyang anak, tila hindi pa rin daw siya tinantanan nito. Makalipas kasi ang halos 2 dekada nung ipinagbuntis ni Christine ang kanya sanang ika-4 na anak. Meron daw uling di umano ng tik-tik kay Christine. Dugo! Ilang oras lang matapos yon, isinugod na nga si Christine sa ospital nung siya'y dinugo. Hindi nakaligtas ang kanyang anak. At dito na naalala ni Bernard na isang gabi bago dinugo at isinugod sa ospital si Christine, nabulabog ang kanyang tulog nung bigla raw pumalulong ang kanilang mga aso. Noong 3 a.m., nag-ingay sila ng sobra. Sa pag-aakalang may umaaligid na magnanakaw, agad niyang ni-review ang kuha ng kanilang CCTV. At sila'y kinilabutan sa nai-record ng kamera. So pagtingin ko, parang may nalaglag nga. Ano ito? Nakita ko na yung parang dila. Yung una ko siyang nakita, akala ko kasi buntot lang talaga siya ng daga. Pero ang inakala niyang buntot at tila may tumulo pang laway. Diretso yung una eh. Tapos bigla siyang nag-curl.
para siyang may dugo sa dulo. Nung sinend ko siya sa GC ng families, yung mother ko yung naghaka-haka. Sabi niya, ala, baka tik-tik yan. Dila ng tik-tik? Ito na ba ang matibay na pruweba sa mga kumakalat na kwento na merong gumagalang tik-tik sa Taguig? After ko ma-check yung video, una akong kinilabutan kasi nakita ko yung bagay, parang merong laway na tumutulo. Yung flexibility ay kakaiba talaga. Titigang maigi ang video. Dila nga ba talaga ito ng tik-tik? Titik-tikan na ang katotohanan sa aming pagbabalik. Tatlong buwan nang buntis si Christine nung siya'y nakunan. Nagkaroon siya ng blood spotting. Sobra-sobra na yung bleeding. Yung buong family is devastated because of what happened. Ang hinala ng kanilang pamilya, ang salarin, isang nilalang na minsan na raw tumarget sa ipinagbubuntis noon ni Christine. Mahigit 3 dekada na ang nakararaan. Yung mga incident before, hindi siya mapatunayan kasi wala pa yung mga advanced technologies natin now, like CCTVs. Hanggang sa ika-4 na pagdadalang tao ni Christine, siya'y nakunan. At gabi, bago nawala ang sanggol sa kanyang sinapupunan, meron di umanong kakatuwang pangyayari na nahulikam ang kanilang CCTV. So pagtingin ko, parang may nalaglag na. Nakita ko na yung parang dila. Yung una ko siyang nakita, akala ko kasi buntot lang talaga siya ng daga. Diretso yung una eh. Tapos bigla siyang nag-curl. Para siyang may dugo sa dulo. Naalala ni Bernard ang matagal nang kinatatakutan sa kanilang barangay na may gumagala raw doong tik-tik. At kung nagkataon, sa kauna-unahang pagkakataon, nahulikam nga ba ang hinihinala nilang dila ng tik-tik? Kinaumagahan matapos nila itong ma-videohan, bigla na ngang sumama ang pakiramdam ng kanyang ate Christine. Nung sinend ko siya sa GC ng families, yung mother ko yung naghaka-haka. Ala, baka tik-tik yan. Para mabigyang linaw kung ano nga ba itong na-videohan, ipinasuri namin sa eksperto. Una akong kinilabutan kasi nakita ko yung bagay, parang merong laway na tumutulo. Pero nung sinuri ko ulit yung video on the 23rd second, may tumulong ulan or tulong tubig mula dun sa ibabaw ng video. Maulan ng mga panahon na to. So matotal, malaking posibilidad na basang-basa lang yung bagay na yun. Nagkaroon siya ng reflection sa ilaw, kaya siya nagkaroon ng itsurang laway. Kung ang veterinarian na si Dr. Romulo Bernardo naman ang tatanungin, ang nahulikam sa CCTV ni Bernard, hindi raw dila ng isang misteryosong nilalang, kundi isang bulate. Isang uri ng garden worm o yung bulate. Kaya rin nilang umakyat sa wall. As long as merong slime diyan, yung kanyang mucous membrane, nakakadikit siya doon sa gilid, nakaka-travel siya. Yung movement ng ganitong klaseng hayop is humahaba siya at umiiksi. Kung makikita mo doon sa CCTV, nakadangle na gano'n, humaba siya tapos umiksi uli. Kaya niyang mag-twist back, no? Paano nakarating sa CCTV? Maaring merong mga halaman doon, pwede siyang naninirahan doon sa mga paso at lumabas. Kung merong mga kahoy yan na nakatambak na maaring moist, conducive para sa kanya na mabuhay. Since expert na mismo yung nagsabi, mas naniniwala na ako doon. Ang paniniwala dito sa mga tik-tik ay hindi lamang sa mga probinsya, kundi pati na rin dito sa urbanidad. Nagmula ito sa anxieties, no, ng isang lipunan. Isa sa mga takot ng komunidad ay ang pagbubuntis. Baka makunan ka. Dahil minsan, hindi maipaliwanag. Kaya sasabihin ay tik-tik yan. Nagkakaroon ng problem yung genetic identity ng pasyente nung pagbubuntis, no? Kaya nakukunan yung isang pasyente. Marami ring other factors tulad ng infection, katulad din ng mga chronic diseases, saka mga other autoimmune diseases. Ko naman intention na mag-inspire ng fear. Ang intention ko lang is talagang magkaroon ng discussion, lalo na sa tradisyon.
Sa ating kasaysayan, dekada 50, sa utos daw ng isang CIA operative, isang rebelde ang pinatay na parang biktima ng aswang. Dahil dito, kumalat ang pangamba. Magpahanggang ngayon, hindi armas ang pinaka-epektibong sandata, kundi ang takot at paniniwala. Nasa kadiliman, may kung ano-anong nililikha ang imahinasyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.